Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala is gusto ko kayong ibalik do sa araw kung saan sinabi sa akin ni Sir Steve na, uy, pupunta rito yung mga taga TV Chosun, Mother Spring Day, and interviewing ka. So during that time kasi mga Lods, medyo mabigat yung mga pangyayari nun eh. Kasi una, sinabi niya yun na pupunta rito, interviewing ka. Wala namang problema sa akin. Kasi during that time, sakto nag-retire na ako sa basketball. Pilipinas Super League, yung huling liga ko nun eh. And then after nun, naging panggabi pa ako. So parang open yung time ko ng after lunch and hanggang hapon bago ako pumasok. Kasi umaga, yun yung oras ng tulog ko ng mga time na yun eh. Pero kung pwedeng umaga rin and hapon na lang ako matulog, pwede ko namang gawin yun. So sabi ko, sige, okay lang. And then after 1 hour, biglang sabi, change of plan. They will go here September, pupunta raw sila. August ako kausap eh. Darating daw sila ng September dito, tapos kinabukasan interview, buong araw, lahat ng kailangan interviewin, and then kinabukasan, babalik ako sa Korea. Or sasama nila ako sa Korea pabalik doon. Sabi ko, teka lang, Sir Steve, kasi hindi madaling umalis sa akin. Dahil nasa isang organization ako na kailangan mo ng approval. Yung visa, madali yan eh. Di ba? So, nangyari, sabi niya, sige, pag-isipan mo muna. Hindi niya sinabi sa akin na okay, sige, next time na lang. Walang ganun. Sabi niya, sige, pag-isipan mo muna kung ano yung plano mo. So, mga Lods, 15 minutes lang, nakapag-isip na ako. Kasi ang iniisip ko dyan, after 30 years, binigyan ka ng chance ngayon na baka makita mo yung nanay mo. Kasi hindi ko pa alam eh, kung nahanap na nila o hindi. Hindi pa naman nila sinasabi sa akin eh. Di ba sinabi nga nila sa akin, the night before kaming umalis ng Pilipinas, di ba? So sabi ko, hindi, iti-take ko yung risk. Hindi ko na nga tinanong misis ko nung actually, sinabi ko sa kanya nung nasabi ko na eh. So sabi ko, okay, we will do that. Gumanon ako, okay. Sabi ko, kumbaga okay sa akin yun. Sabi niya, kung okay sa'yo yun, ibigay mo sa akin tong mga to. Yung mga passport nga daw namin, ganyan, kinuha ko sa misis ko. And then, kinuwento ko na sa kanya. Sabi niya, sure ka na ba dyan? Sabi ko, oo. Very supportive naman yung misis ko kasi naintindihan niya eh. Sabi ko, kung sakali man, ang maging consequence nito, mawala yung trabaho ko. Siguro, magtatrabaho na lang ako ng iba. Kasi, yung chance na yun, baka isang beses lang yun eh. Kasi yung trabaho, marami naman iba. Yun na lang yung iniisip ko. Although, kahit pinaghirapan ko tong trabaho ko na to, hanggang sa pag-aaral ko, diba, lahat. So, yun na ngayon nangyari, mga Lods. Umuon na nga ako. And then, ini-start ko na yung process ng, teka lang, okay, i-risk ko tong trabaho ko. Pero, ilalaban ko muna. So, ginawa ko, pumunta ako sa opisina na nag-handle ng mga leaves. Kinausap ko sila. Sabi, okay, walang problema. Ba't kailan ba yung alis mo? Gumanon sila. Sabi ko, gantong araw. Teka lang, sabi nila, hindi aabot. Kasi usually, 45 days ang pinakamabilis dyan. Or 2 to 3 months yan, umaabot minsan. Sabi ko, hindi. Basta't bigay nyo na sa akin yung table of contents, yung listahan ng kailangan kong i-comply, ito try ko. Sabi nila, baka mapagod ka lang, sayang lang ganyan. Medyo nakaka-discourage, pero sabi ko, kahit na wala akong pakialam, kung hindi ko makompleto yan, aalis ako, and then i-risk ko na lang kung ano yung consequence. Sabi nila, mag-isip ka muna, bakit ganyan. Sinabi ko sa kanila, after 30 years, meron akong chance makita yung nanay kung hindi ko na nakikita. Sabi ko, i-risk ko na yan kasi buhay ko nakasalalay dyan, feeling ko. Sabi nila, ikaw, bahala ka, ganyan. Pero buti na lang, yung isang nandun, sa opisina is talagang kakilala ko, kapitbahay ko pa. Sabi niya, sige Yus, total, sa kanya rin pala yung mga listahan. Ito, sige, bigay ko sa'yo. I-try mo i-comply, malay mo umabot naman, ganyan. So, tinry namin. Tinry ko pala. So, kagandahan nga is panggabi ako, umaga, minsan din ako natutulog. During that time, mga Lods, 2 to 3 weeks, 2 weeks lang pala, halos wala akong tulog. Kasi yung pangatlong week, nasabay pa yan sa may leave ko. Hindi ako nag-leave ha. Nag-leave ako because of this 90th birthday ng lola ng misis ko. Hindi ako nag-leave halos. So yun, sabi ko may leave pa pala ako. So ibig sabihin, 2 weeks ko lang asikasuhin to, more than 2 weeks lang. Okay, sige, sabi ko, sige, bahala na. So habang inaasikaso ko yan, nakaisip ako ng isang way na hindi naman siya naging effective pero may payong magandang binigay sa akin. So pumunta ako sa isang officer na kilala ko na medyo mataas din yung pwesto. Sabi ko, sir, baka pwede niyo tulungan ganito, ganyan. Sabi niya, kaya naman kitang tulungan sa mga ibang tao na baka kilala ko, matawagan ko. Pero sa dami niyan, kailangan mo pa rin talagang asikasuhin isa-isa yan. May papayo ko sa'yo, di ba may personal letter yan? Gumawa ka pa ng another personal letter na talagang letter mo lang kung bakit ka kailangan umalis. Isite mo yan, baka mahabag sila, di ba? Yun ang sinabi niya sa akin. And hanggat maaari, i-hand carry mo para mas mabilis. Ibig sabihin ng hand carry, mga Lods, kasi may liaison officer, di ba? After mo ipasa yung papel na yan, sila na magdadala niya sa ibang opisina naman. Tapos parang imo-monitor mo lang kung nasan. Ganun. So, ang sabi, kunin ko yung papel, ako magdala mismo sa kada opisina. Para sa isang araw, baka mamaya 2-3 opisina, mapuntahan mo, di ba? Kung maswerte ka. So, ganun yung ginawa ko. So, sakto, panggabi ang trabaho ko. So, umaga, minsan din ako natutulog. Kaya nga minsan dun sa pag-aantay ko, kunwari sa officer, sa labas minsan nakakatulog na ako eh. Talagang tiniis ko yun and nilaban ko muna yung trabaho ko na hindi mawala. Kasi baka yun ang maging consequence pag umalis ako ng hindi na ako nagpa-approve eh. Kumbaga talagang, sige, biyahan mo na yan. Iwan ko na yan. So, nangyari mga Lods, God moves in mysterious way talaga. Lahat ng opisina na napuntahan ko,
may mga kakilala ko at may mga kabatch pa ako kadalasan. And sila yung tumulong sa akin. Tapos, pag nababasa pa ng sekretary yung yung letter ko, minsan pinapapasok ako sa opisina. Totoo ba tong kwento mo? Ha? Tapos lalabas ka sa TV? Ganyan ba? Baka mamaya hindi totoo to, gumaganon pa sila. Siyempre, trabaho nila, china-challenge sila kung totoo ba. Sabi ko, totoo po yan, ma'am, ganito, ganyan. O sige, pagka ito naipalabas sa TV to ha, iano mo kami ha, pakita mo sa amin kung totoo to ha. So, yun pa yung nangyari mga lods. So, hindi pa nila alam yung magnitude. Ako hindi ko pa rin alam eh. Kasi during that time, ang talagang goal ko lang is makapunta ng Korea para makita yung nanay ko. Kasi baka nga may lead na. Kasi yun lang sinabi nila sa akin. So, yun na ngayon nangyari mga lods. Maraming nagulat. More than 2 weeks natapos ko lahat yun. And pagbalik ko, coming from Aklan, dumating na yung travel authority ko. So, grabe talaga, Lods. Kung alam nyo lang yung willing ko i-risk. And then, bahala na. And pinilit kong ilaban. Hindi ako pinabayaan ng Diyos na marami mga taong nakapaligid na, na tumulong. And ang matindi nun, yung mga officers na mga napuntahan na kailangan pumirma, kadalasan is makapamilya pala. Yun ang sinasabi ng secretary. Papayagan ka ni sir, feeling ko. Kasi makapamilya yun eh. Ako na bahala magkwento. And usually mga secretary, di ba, babae, usually lang mga nanay din. Alam niyo yun? Kaya sobra. So actually mga lods, dati di ba, I'm longing for my mother, di ba? Pero ngayon, parang ang dami kong nanay. Pati sa mga comment section, grabe. Parang ang dami kong nanay bigla. So yun lods, binalik ko lang sa inyo na hindi rin naging madali actually. And during that time, pag may nagtatanong sa akin, anong pakiramdam mo nung nalaman mong pupunta kang Korea? Actually, wala akong pakiramdam. Kasi sobrang busy ko noon para asikasuin yung papeles ko. At sinasabay ko pa pala yung pag-asikaso ng ng visa. Although yung visa ko naging madali kasi dahil nga doon sa kwento ng buhay and may invitation kami coming from Ang tinanong lang nila is kung eto na naman tayo sa bayad. Kung babayaran daw ba ako ng TV Chosun. Walang bayad yun pero libre nila ang hotel. Yun yung bayad nila. Libreng hotel, libreng pagkain, may credit card na binigay sa akin eh. Pwede akong bumili ng kahit anong gamit. Hindi ko lang ginawa yun, syempre. Hindi tayo ganun, di ba? Tapos, libre plane ticket, lahat libre. Yun ang ginawa nila, di ba? Tapos, libre pasyal pa, pinasyal pa nila kami. So, yun yung pinakabayad. Ang laki ng ginastos nila sa akin doon. Hinanap pa nila yung nanay ko, di ba? Mangingi ka pa ng bayad, grabe naman. So, yun yung bayad nila, not in a monetary way. Tapos, yun nga, pagpunta ng producer dito, di ba, pinanood pa niya ako ng concert ng 2NE1, di ba, kila Sandara Park. So, yun yung nangyari. So, during that time talaga, para lang lumulutang ang isip ko nun. Pati nga yung susi ko, nawawala ka na nun eh. Actually, nawawala ko naman palagi yung susi ko, but during that time, ang dami nawawalang gamit sa akin, na nahanap ko na, dito ko lang pala nalagay after mga ilang buwan. So, yun yung nangyari. So, baka lang, sana medyo nag-enjoy kayo sa kwento na to, and sana na-appreciate nyo kung ano yung willing akong i-risk during that time para lang makita yung nanay ko. So, during that time, yung critical thinking ko parang naging mas mabilis. Kasi, yun na yun eh. Di ba? Minsan ang chance, isang beses lang, hindi mo alam kailan babalik ulit, di ba? So, ilang mga lods Thank you!